Kung makikita nyo, nandito tayo sa So Clean So Good. Pero kung mapapansin nyo, hindi siya masyadong clean. At hindi rin siya masyadong good. Siguro dito lang yon sa branch na to. Saan mag-a-assist? Wala naman. Wala yung nag-a-assist. Lalabas po? Aha. Lalabas na po, walang mag-a-assist. Pa-out na ho. At yan, palabas na tayo dito sa Sogo. napatagal talaga ako dito. Ang tagal nung pag-out. Parang wala namang U-turn dito. Hello mga halabips! Good morning sa inyo! Nandito tayo ngayon sa Mexico, Pampanga. At sa ride na to, papunta tayo sa Bataan. Yan, first time ko lang makapunta doon. Well, hindi naman talaga first time. First time ko magmumotor papunta doon, tsaka maglilibot doon sa Bataan. Ayan ha, samahan nyo ako dito. Sana umabot tayo sa green. Okay, green pa din. Pasok ko. Nakahabol. Pero yun ha, samahan nyo ako dito sa ride na to sa Bataan. Gala-gala lang. Yun. Kaya naman, tara mga halapips. Parang ang layo ng Bataan mula sa pinagmulan ko sa Mexico, Pampanga. Siguro kasi first time ko lang, kaya nalalayuan ako. Hindi ko alam kung ako lang, pero pansin ko kapag may pupuntahan ako na lugar na unang beses ko palang pupuntahan, nalalayuan ako sa unang punta ko. Tapos sa mga susunod na pagpunta ko sa parehong lugar na yon, parang mabilis na lang siya para sa akin. Yung biyahe, mabilis na lang. Siguro kasi nakukumpara ko yung oras ng biyahe nung una kong punta sa sumunod kong punta. Kaya nawawala siguro yung pakiramdam na nalalayuan ako. Thank you. So nasa ano na tayo, anong lugar ko to? Bataan. Hermosa yata to. Hermosa, Bataan. Parang yun yung tanda ko kasi. Ilang minuto tayo? Siguro parang mga 40 minutes. Yun. Nakarating tayo dito sa Hermosa. Mabilis naman yung biyahe. Hindi naman traffic. Medyo na traffic lang ako banda dun sa bayan, sa Lupao, Pampanga. Dun lang medyo tumagal. Singit-singit lang. Pero yan, nakarating naman tayo dito. Bundok-bundok na dun sa malayo. Naku, lipat tayo dito. Sign na yata yun na kailangan ko nang mag-upgrade ng motor. Pero wala pa, hindi pa kaya yun. Ano to? World War II First Defense. Oo nga pala, dito kasi yung ano ba tawag doon? Yung Bataan Death March. Yun, naalala ko lang. Tagal na kasi noon grade 4 pa ako noon nung tinuro yun sa eskwelahan. Naalala ko lang nung nakita ko yung monumento. Ganda ng view, mga bundok. Hindi ko lang alam kung anong pangalan ng mga bundok na yan. Pero ang ganda, kaso lang medyo, alam mo yun, maulap. Kaya medyo parang may hamog. Kaya parang hindi sila masyadong nakikita. Sayang. Siguro pag summer maganda yan makita. Ang galing nitong daan na to dito sa Bataan, no? Para siyang expressway. Para sa akin para siyang expressway. Kasi
Ayan, maluwag yung daan, mabilis yung mga andar ng mga sasakyan, parang 60 yata yung maximum dito. Kasi hindi naman talaga siya expressway, kaya yun. Wala lang, parang ang lakas maka-expressway. Para akong nasa SLEX ngayon. Napansin ko nga pala dito sa Bataan, yung mga kalsada nila puro taas baba, parang ang tawag dito, up and down, parang caterpillar na ride. Kahit diretso, ganun pa rin, taas baba. Nakakatuwa. Merong medyo matarik, pero yan, kinakaya naman ni Pacquiao. Nakaka-overtake kahit na umaakyat. Ayan, no. Baba ulit, tapos paakyat. Hala, ano ba to? Uy, tik na yun. Hindi ko maintindihan kung ano ba yun, tubig ba yun, yung parang basa, kaya makislap. Yun, lubak, buti na iwasan. Hindi ko alam kung saan na tayo banda, pero parang nakita ko Abukay, hindi ko alam kung Abukay na to. Ayun, yun pala yung napuntahan ko dito sa Bataan, yung Abukay. Kasi meron kaming opisina dito eh. Wala, bumisita lang. Yun lang yung napuntahan ko, tapos nakaban kami. Maliban doon, wala na. Lahat ng to, puro ano lang, puro first time ko. Tapos first time din na nakamotor ako, kami ni Pacquiao first time. Ayan, kain muna tayo mga halapips. Ako ay gutom na. May pinin akong location dito sa Balanga. Sana masarap yun. Sana masarap yung pinili kong kainan. Ano ba to? May speed limit ba? Ang babagal nila, pati yung pick up, ang bagal. Wala akong nakitang speed limit na nakasulat eh. Gilid na lang tayo para sure. Ito. Okay, mukhang pwede sumixty dito. Mahigit 60 siya eh. Ang hirap kapag ganito, yung kalsada, yung walang guhit. Yun, walang mga linya kung saang lane. Nalilito ko kapag ganun, lalo pag sa expressway ko nakikita yon. Naiinis ako. Ayan, ito, meron ng linya ulit. Buti naman. Nakakalito kapag ka ganun eh. Hindi mo malaman kung wala ka sa linya. Ba to, bypass road yata to? Ewan ko, mukhang bypass road eh. Hindi ko alam. Mukhang hindi kasi may center island, tapos may mga poste ng ilaw, may halaman, parang avenue style or boulevard. Hindi ko alam, pareho lang naman yata yun. Hindi ko alam pinagkaiba ng avenue, boulevard. Ano to? Ano yung diretso dito? Mukhang itong kaliwa. Sana tama ako. Mukhang ito kaliwa. Sabi kasi diretso. Ito yung mas mukhang diretso. Sana wag kang tumunog. Sana tama. Mukhang tama kasi hindi naman natunog si Google Map. Yan, sisingit ulit tayo. Ito naman, ito nakaharang dito sa daanan. Tatayo sa kalsada.
Mahirap lang talaga pag napapadaan tayo sa mga bayan or sentro or poblasyon. Kadalasan ma-traffic. Ito pala may Krispy Kreme din dito oh. Kala ko sa ano lang yan, sa anong lugar to? Sa Bicol, meron din pala dito. Pero syempre hindi yan yung aalmusalin ko kasi may hinanap nga ako. Ang hirap nung ganito, lalo ako ba yung nasa harapan? Sa akin nakasalalay ko, makakaliko sila, yung mga nasa likod ko. Okay, akapalan na natin mukha natin. Okay, nakaharang na tayo. Bigyan natin ng chance yung ilang nasa likod ko. Nakaka-stress kapag ano, pag yung matindi yung intersection tapos walang enforcer. Kumbaga singitan lang, tigasan lang ng mukha. Nakaka-stress yun para sa akin pag ako'y nasa harap. Kasi sa akin nakasalala yung linya ko. Saan yun? Malapit na daw. Nasaan? Park na nakikita ko. Wala naman, para naman joke lang yata itong pinuntahan ko dito. Ano ba naman to? Check nga. Alas 10 na. Dito na daw eh. Hanan. Wala, may harang. Ano ba yun, sarado? Wala. Sayang lang ako ng gas dito. Sir, excuse me po. Hello? Saan po yung Hanan? Ha? Hanan? Panan? Hanan, opo, coffee shop. Dito daw, dito. Ay, baka dito sa kabila. Tanong nyo sa barangay, alam nila. Saan po pwede parada ang Eh, doon. Ganun ka. motor? Okay na po. Sige po. Ngayon na lang ako nakakita nitong burger machine. Konti na lang yan eh. Pero yan, nakakita ako. Hindi ko alam kung nasan yung pupuntahan ko. Ma'am, excuse me lang po. Tatanong ko lang kung alam niyo po itong Hanan. Panan po yun po. Diretso lang po kayo, makikita niyo po yung coffee ano dyan. Sige po. Thank you po. Sa wakas, nakita ko rin itong Hanan Coffee Brewers. Sa mga magtatanong, eto pala ang menu nila. Ice chocolate po. Croissant. Ito, sir, available po kami sa Corkta. Yung pop pastries. For number 10 na lang. Thank you. Iced chocolate ang in-order ko kasi hindi ako mahilig magkape. Sa tinapay naman, spinach and cheese na puff pastry ang in-order ko. Hindi kasi available ang croissant. Pakiramdam ko, isa akong panauhing pangdangal at mainit ang pagtanggap sa akin ng bataan kasi habang kumakain ako ay may nagpe-perform ng cultural dance sa harap ko. Well, syempre joke lang yun, meron lang nagsusumba sa harap at nanonood lang din ako. Kahit na nahirapan akong hanapin ang coffee shop na ito, ay sulit na sulit dahil napakasarap ng kanilang tinapay at syempre yung tsokolating-tsokolate talaga ang lasa. Yan, resume na tayo mga halapips. Medyo matraffic lang dito sa lugar na to, dito sa Balanga. Ang init pa naman. Ano to? Pasyalan? Hindi. Munisipyo pala. Munisipyo ng Pilar. So ibang bayan na pala to. Hindi ko napansin. Pero ang ganda ng munisipyo ha. Kasi magpapasko na kaya yun. Di ba yung mga munisipyo meron silang mga kani-kanilang mga gimmick para sa Pasko tsaka bagong taon. Baka nga pala late ko na ito ma-upload kasi busy na. Baka January na ito ma-upload. Pero December to, itong araw ng ride ko. At ngayon ay Lunes. Ayun no, kita dun sa malayo merong cruise dun sa ibabaw ng bundok.
Siguro makakadaan tayo sa malapit dyan kasi banda lang din doon yung pupuntahan natin, yung view deck. Bagak, 32 kilometers. 32 kilometers pa. Or siguro sa sentro yun ng Bataan, yung measurement na yun. Ha? Ano to? Humps? Ay, naku po. Ba't ganun may humps dito? Ito pa. Humps na naman. Eh, yan pa ulit. Ano ba to? Bakit may humps dito? Sunod-sunod. Okay, dito tayo. Ito, gagamit tayo ng cheat code. Ito yung pinagbabawal na technique. Yan, so dito tayo. Ang pinagbabawal na technique. Nako, paano tong intersection na to? Walang enforcer, walang traffic light. Paano ba to? Unahan? Okay. Medyo takot kasi yun sa akin, para sa akin yung ganun. Yung mga intersection na walang traffic light or enforcer, lalo na't wala ako sa Maynila. Kasi sa Subic ganun, walang enforcer, walang traffic light. Basta hihinto ka, tapos hindi ka maintindihan. Pag hindi ka huminto or hindi ka nagbigay doon, huli ka sa Subic. Eh, iniisip ko baka ganun din dito kasi malapit lang to sa Subic. Sunod-sunod pa rin yung humps. Ba't kaya ganito? Sunod-sunod talaga yung humps. Yan, medyo nasa zigzag na ulit tayo na daanan. Kasi, yun, malayo na tayo sa Pampanga. Kasi yung bandang Pampanga, halos flat yung lugar doon. Parang yung bandang Porac lang yata yung mabundok doon, tsaka Arayat, kasi nandun yung Mount Arayat. Eh dito kasi sa Bataan, dalawang bundok yung magkatabi. At ito ngayon yung dinadaanan natin, nasa pagitan siya nung dalawang bundok na yon. Kaya medyo expected na yung mga zigzag, medyo pataas tsaka pababa na daanan. Sana lang talaga wag umulan kasi kanina pa ganito yung panahon, hindi ka makakita ng sikat ng araw, puro ganito lang, parang uulan kasi medyo malamig din yung hangin. Sana lang wag talaga umulan. Yan, mukhang malapit na tayo. Kaliwa daw. So, kakaliwa tayo. Saan ba yun? Ito, to. Malapit-lapit lang naman sa main road yung pupuntahan natin na view deck. Kaya yan, malapit na tayo siguro. Kaso walang mga bahay-bahay banda dito, ba't ganun? Kay kanan. O parang lumiliit yung kalsada. Oh. Pero ang ganda oh. Puro puno, tsaka may mga halaman. Nakakatuwa pa din, nakaka-enjoy. Kaso lang walang bahay, yun lang talaga ang problema ko. Pag ganito kasi medyo natatakot ako kasi nga, yun nga, wala kang mahihingan ng tulong pag kami nangyari sa motor mo nasira. Pero okay lang kasi paakyat naman tayo, so pag nagka-problema, yun, magpiprevail na lang tayo.
Ano po? Yung sa... Ha? Biotic ka po. Opo. May entrance po tayo din. Opo. Saan po magbabayad? Dito na. Sige po. Magkano po? 20. Teka lang ha. May tindahan po ba doon? Ito na lang. Bili muna ako. Layatan tao. Ate, ito po. Yan, tara na. Punta na tayo sa view deck. 20 pesos yung entrance dito. Hindi ko lang alam kung per tao yun ha. Pero 20 kasi yung siningil sa akin. Pag nakasasakyan, hindi ko rin alam kung 20 pesos pa din. Wow, ang ganda oh. Ang ganda. Ang lakas ng hangin. Nalilipad ako. Ano kaya itong daanan ng mga kabayo? Ay no, kasi kung titignan mo, ayan, may daanan dito sa kabila. Parang ewan ko. Yung parang tingin ko, yung mga dinadaanan ng mga karuwahe. Yun lang, mukhang rough road. Yung papunta dito sa deck. Pero ito ba? Mukhang ito naman yung daanan. Ganda ng tanawin eh. Ay! Kala mo adventure bike to si Papa yun. Bakit walang tao dito? Pwesto natin dito si Pacquiao para mapicturean. Oops. Ganda oh, dun oh, may bundok sa kabila. Eto, nasa Mount Samat din yata tong bundok na to, Samat. Hindi, iba pa kasi yung Samat na yung no, yung may cruise na yon. Samat din yun, pero yun, yung pangalan kasi yun, Mount Samat yata, shrine, ganun. Ito kasi viewing deck, pero sa Mount Samat din. Yung bundok yun, di ko alam yung pangalan ng bundok na yun. Hindi, ang sarap, ang lamig ng hangin. Ito din oh, ang ganda dito. Parang lakas maka-farm ng itsura. May mga cattle na yan, gumagala, kumakain ng mga damo. Ang lakas maka-Heidi. Heidi, yung nakatira sa Alps. Yan, para sa mga adventure seekers naman, meron din sila ditong attraction. Ito, lalakad ka lang mula dito hanggang dire-diretso yan dyan. Tapos yun, adventure na yun. Ang weird lang, ba't ako lang tao dito? Parang private yata ito para sa akin. Hindi ko alam kung pwede mag-camping dito, pero ayan, may bonfire. Bakas ng bonfire.
Ito, meron ditong mga makahiya. Tagal ko nang hindi nakakakita ng mga ganito. Tumitiklop sila kapag hinahawakan mo. Ito pa. Ito mas malaki. Ang galing. Ayan o, ang pangalan to, si Remy. Tapos may isa pang aso kanina, nawala. Ayan, ito, yung isang aso sa harap. Ayan, si Dulce. Hello, Dulce. So, tara na mga halapips. Dito tayo sa kalsada, syempre. Hindi natin papahirapan yung sarili natin dyan sa rough road. At ayun nga, hindi naman adventure bike to si Pacquiao. Sarap ng hangin, ang lamig. Sipin mo yun, no? Meron kang gantong kalaking lupain. Meron kang malaking farm. Ang saya, di ba? Ayan, no, yung gantong view. Makikita mo yung mga kalabaw. Or cattle ba? Kalabaw, baka. Ayan. Kita mo sila dyan kumakain. Tapos, yun, kagatasan sila. Yung kukuhanan ng gatas. Ganda ng view eh. Yan, alas 12 na ng tanghali. Mabalik pa ako sa Pandi. Siguro mga alas 3 nandun na ako. Mga 3 oras din kasi yun mahigit. Siguro mga alas 4 kasi kakain pa ako. Siyempre minsan magpapahinga din pag napagod. Pero ayun, sa Pandi ang uwi ko. Oops. Yan, nandito na ulit tayo sa main road. So, dire-diretso na lang to. Hindi naman dire-diretso. I mean, puro main road na lang yung dadaanan ko pabalik ng Pandi, Bulacan. Ba yan? Ba naman dun tricycle? Yan, nalagpasan na natin yung truck mga halapips. Walang halong magic yon. Totoong in-overtake natin yon sa legal na paraan. So, ayan. Hanggang dito na lang tong video na to ha. Maraming salamat sa mga nanood ng video na to. Sana ay nagustuhan ninyo. At kung nagustuhan nyo ang video na to, ay sana magbigay naman kayo ng like dyan sa ibaba ng video na to. At syempre kung gusto nyo pang makapanood ng mga ganitong klaseng video mula sa akin, ay pindutin nyo lang yung subscribe button dyan sa ibaba. Wait lang, hindi ko mataas yung kamay ko, hindi ko maituro kung nasan. Ayan, dyan sa baba. So yun ang mga halabibs ha. Maraming salamat ulit sa pagnood ninyo. Hanggang sa susunod na ride syempre. Sana manood pa rin kayo. Salamat ulit. Bye bye. Ano kaya to? Yung kaninang nakita kong view. Yun nga yung kanina. Baliktad na kasi yung direksyon ko. Kaya medyo iba na yung view.